Isipin mo, bawat desisyon mo, bawat hakbang mo, bawat tagumpay at kabiguan, lahat ay nakasulat na sa isang aklat ng Diyos. Maraming nagsasabi na ang ating kapalaran ay nakatakda na ang ating buhay ay sumusunod lamang sa isang script na isinulat ng may kapal bago pa tayo ipinanganak. Pero ano nga ba talaga ang sinasabi ng Biblia tungkol dito? Ang katotohanan ay mas komplikado, mas malalim, at mas kapanap-panabik kaysa sa simpleng oo o hindi. Sa mundong puno ng kalituhan at hindi tiyak na kinabukasan, marami sa atin ang naghahanap ng kasagutan kung talagang may kontrol tayo sa ating mga buhay o kung tayo ay mga manlalaro lamang sa isang nakatakdang palabas. Ngayong araw, bubuksan natin ang mga pahina ng banal na kasulatan upang tuklasin ang katotohanan tungkol sa predestinasyon, malayang kalooban, at ang tunay na relasyon sa pagitan ng mga plano ng Diyos at ng ating mga desisyon. Ang sagot ay maaaring baguhin hindi lamang ang paraan ng iyong pag-iisip, kundi pati na rin ang paraan ng iyong pamumuhay. Maraming tao ang naniniwala na bawat detalye ng ating buhay ay nakasulat na sa isang malaking aklat sa langit. Ang ideya na ang ating kapalaran ay nakatakda na mula pa sa simula. Ngunit ito ba ang tunay na itinuturo ng Biblia? Ang tanong na ito ay hindi lamang tungkol sa teolohiya. Ito ay tungkol sa kung paano natin tinitingnan ang ating mga desisyon, ang ating mga pagkakamali, at ang ating hinaharap. Isipin mo ito. Kung lahat ng bagay ay nakasulat na, bakit pa tayo nagdedesisyon? Bakit pa tayo pinagkakalooban ng kakayahang pumili kung ang lahat ay nakapagpasya na? Ito ang mga tanong na nagpapagising sa atin sa gabi, lalo na kapag nahaharap tayo sa mabibigat na pagsubok sa buhay. Sa katunayan, ang Biblia ay may mas malalim at mas komplikadong pananaw tungkol sa kapalaran at kalayaan ng tao. Hindi ito simpleng nakasulat na ang lahat o ikaw ang may hawak ng iyong kapalaran. Ang katotohanan ay nasa gitna ng dalawang ito. Isang mahiwaga at kapanapanabik na pagsasama ng banal na karunungan at ng ating mga personal na pagpipilian. Tingnan natin ang Kawikaan 16:9. Ang puso ng tao ay gumagawa ng kanyang mga plano, ngunit ang Panginoon ang nagtutuwid ng kanyang mga hakbang. Napakalalim nito. Sinasabi nito na tayo ay nagpaplano, gumagawa ng desisyon, ngunit ang Diyos ay may papel sa direksyon ng ating buhay. Hindi ito nagsasabi na ang Diyos ay sumusulat ng bawat detalye, kundi siya ay gumagabay. Ngayon, isipin natin si Jose sa Lumang Tipan. Ipinagbili siya ng kanyang mga kapatid bilang alipin, ikinulong ng walang kasalanan, at sa huli ay naging pangalawa sa Faraon ng Ehipto. Sa Genesis 50:20, sinabi niya sa kanyang mga kapatid, "Kayo ay nagbalak ng masama laban sa akin, ngunit ang Diyos ay nagbalak nito para sa ikabubuti." Hindi sinasabi ni Jose na ang Diyos ay nagsulat ng script kung saan siya ay ipagbibili ng kanyang mga kapatid. Sa halip, ipinapakita nito kung paano nakikipagtulungan ang Diyos sa ating mga desisyon, kahit na ang masasamang desisyon, upang maisakatuparan ang kanyang mas malaking plano. Ang ideya na ang Diyos ay nagsusulat ng bawat detalye ng ating buhay ay nagmumula sa maling pag-unawa sa konsepto ng predestination o pagtatalaga. Maraming talata sa Biblia ang nagsasalita tungkol sa pagtatalaga, tulad ng Roma 8:29-30 at Efeso 1:5. Ngunit ang mga ito ay tumutukoy sa pangkalahatang plano ng Diyos para sa kaligtasan ng sangkatauhan, hindi sa bawat individual na desisyon na ginagawa natin araw-araw. Sa katunayan, ang buong Biblia ay puno ng mga tao na gumagawa ng mga desisyon, mabuti man o masama, at nakikita natin ang mga konsekwensya ng mga desisyong iyon. Mula kay Adan at Eva na kumain ng ipinagbabawal na prutas, hanggang kay David na nagkasala kay Bathsheba, hanggang kay Pedro na ikinaila si Jesus, ang Biblia ay nagpapakita sa atin ng mga tao na gumagawa ng mga pagpipilian, at ang Diyos ay tumutugon sa mga pagpipiling iyon. Ngunit may ibang aspeto rin, ang karunungan ng Diyos at ang kanyang kontrol sa kasaysayan. Sa Isaiah 46:10, sinasabi ng Diyos, "Mula sa simula ay ipinahayag ko na ang wakas, at mula sa sinaunang panahon ang mga bagay na hindi pa nangyayari.
Ito ay nagpapakita na ang Diyos ay may pangkalahatang plano at layunin para sa kasaysayan ng tao, at siya ay may kapangyarihan na maisakatuparan ito. Kaya paano natin pagkakasunduin ang dalawang ideyang ito, ang ating kalayaan sa pagpili at ang karunungan ng Diyos? Ang sagot ay nasa pag-unawa na ang Diyos ay hindi isang manunulat na nagsusulat ng detalyadong script ng ating buhay, kundi isang mahusay na direktor na gumagabay sa ating kwento patungo sa isang magandang konklusyon. Kahit na tayo ay nagkakamali sa daan, isipin mo ang iyong buhay bilang isang paglalakbay sa isang malawak na karagatan. Ikaw ang kapitan ng iyong barko, gumagawa ng mga desisyon kung saan pupunta at kung paano makakarating doon. Ngunit ang Diyos ay tulad ng hangin at mga agos ng tubig. Hindi niya kinokontrol ang bawat paggalaw ng iyong timon, ngunit ang kanyang kapangyarihan at presensya ay nagbibigay ng direksyon at lakas sa iyong paglalakbay. Ang ating mga desisyon ay tunay at mahalaga at may totoong konsekwensya, ngunit ang Diyos sa kanyang walang hanggang karunungan ay nakikita ang mas malaking larawan at gumagabay sa ating mga hakbang patungo sa kanyang layunin. Hindi ito tungkol sa isang nakasulat na script, kundi tungkol sa isang dinamikong relasyon sa pagitan ng manlilikha at ng kanyang nilikha. Maraming tao ang nagtatanong kung nakasulat na ba ang ating kapalaran. Tila isang ideya na kapag ipinanganak tayo, may nakatakdang landas na dapat nating tahakin, na hindi na maaring baguhin. Pero gaano ba ito katotoo ayon sa Biblia? Ang konsepto ng predestinasyon ay isang malalim at komplikadong paksa na madalas pinag-uusapan sa mga relihiyosong pagtitipon. Ang predestinasyon ay ang paniniwala na ang Diyos ay nagtakda na ng lahat ng mangyayari sa buhay ng tao, kasama na ang kanilang kaligtasan o kapahamakan. Kung titingnan natin ang Biblia, makikita natin ang mga talata tulad ng Efeso 1:4 na nagsasabing, bago pa man likhain ang sanlibutan, pinili na niya tayo upang maging banal at walang kapintasan sa harap niya. Sa pamamagitan ng kanyang pag-ibig, itinakda niya tayo noon pa man na maging kanyang mga anak sa pamamagitan ni Hesukristo. Ito ang kanyang kalooban at kasiyahan. Pero hindi ito nangangahulugang wala na tayong kalayaan o responsibilidad sa ating mga desisyon. Ang relasyon sa pagitan ng soberanong kalooban ng Diyos at ang malayang kalooban ng tao ay isang misteryo na hindi madaling maunawaan. Isipin mo ito. Ang Diyos, bilang may akda ng panahon at espasyo, ay nakikita ang lahat ng bagay ng sabay-sabay, ang nakaraan, kasalukuyan, at hinaharap. Hindi siya nakatali sa linear na pananaw ng panahon katulad natin. Kaya kapag sinasabi nating itinakda o pinili ng Diyos, hindi ito nangangahulugang ginagawa niya tayong mga robot na sumusunod lamang sa isang programa. Sa halip, alam niya ang ating mga pipiliin dahil nakikita niya ang lahat ng oras ng sabay-sabay. Ang predestinasyon ay hindi nagtatanggal ng ating kalayaang pumili, kundi nagpapakita lamang ng walang hanggang kaalaman ng Diyos. Tingnan natin ang kwento ni Jose sa aklat ng Genesis. Ang kanyang mga kapatid ay nagbalak ng masama laban sa kanya, ngunit sa huli, ginamit ito ng Diyos para sa kabutihan. Sa Genesis 50:20, sinabi ni Jose sa kanyang mga kapatid, "Nagbalak kayo ng masama laban sa akin? Ngunit ginawa ito ng Diyos para sa kabutihan, upang maisakatuparan ang nangyayari ngayon, ang pagliligtas ng maraming buhay." Ito ay nagpapakita ng komplikadong pagsasama ng kalayaan ng tao at ng soberanong plano ng Diyos. Ang mga kapatid ni Jose ay gumawa ng sarili nilang desisyon, ngunit ang Diyos ay may mas malaking plano na ginagawa sa pamamagitan ng kanilang mga aksyon. Ang isa pang mahalagang punto na dapat isaalang-alang ay ang kaibahan sa pagitan ng predestinasyon at determinismo. Ang determinismo ay nagsasabing lahat ng bagay, kasama ang ating mga aksyon, ay determinado ng mga nakaraang kaganapan at natural na batas. Ito ay isang mekanistikong pananaw na nagtatanggal ng tunay na kalayaan ng tao. Sa kabilang banda, ang predestinasyon sa Biblia
ay hindi nagtatanggal ng kalayaan ng tao o responsibilidad moral. Sa halip, ito ay nagpapatibay na ang Diyos ay soberano sa lahat ng bagay, habang pinapahintulutan pa rin ang tao na gumawa ng tunay na mga desisyon na may tunay na mga konsekwensya. Tingnan natin ang Roma 9:14-24, kung saan tinalakay ni Pablo ang katanungang ito. Sinabi niya, "Ano ngayon ang ating sasabihin? Mayroon bang kawalan ng katarungan sa Diyos? Hinding-hindi." Patuloy niya, kaya nga kinakaawaan niya ang sinumang nais niyang kaawaan at pinapatigas niya ang sinumang nais niyang patigasin. Maaaring mahirap tanggapin ito, pero ipinapakita nito ang soberanong karapatan ng Diyos na kumilos ayon sa kanyang kalooban. Gayunpaman, hindi ito nangangahulugang ang Diyos ay arbitraryo o hindi makatarungan. Ang kanyang mga aksyon ay palaging naaayon sa kanyang kalikasan ng pagmamahal, katarungan at kabutihan. Ang isa sa mga pinakamahirap na bahagi ng predestinasyon ay ang konsepto ng pagpili. Sa Efeso 1 at Roma 8:9, malinaw na sinasabi na ang Diyos ay pumili ng ilang tao para sa kaligtasan. Pero hindi ito nangangahulugang ang Diyos ay pumipili kung sino ang maliligtas at sino ang mapapahamak sa isang arbitraryong paraan. Ang pagpili ng Diyos ay batay sa kanyang biyaya, hindi sa ating mga gawa o merit. Sinabi ni Pablo sa Efeso 2:8-9, "Sapagkat sa biyaya kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito ay hindi sa inyong sarili, ito ay kaloob ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng mga gawa, upang walang sino mang makapagmalaki." Ito ay nagpapakita na ang kaligtasan ay ganap na gawa ng Diyos. Hindi natin ito kinikita o inaabot sa pamamagitan ng ating sariling pagsisikap. Gayunpaman, kailangan pa rin nating tumugon sa alok ng kaligtasan ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Sa katunayan, ang Biblia ay puno ng mga panawagan para sa tao na magsisi at maniwala sa Ebanghelyo. Kung ang lahat ay nakapagpasya na, bakit pa tayo inaanyayahang pumili? Ang sagot ay matatagpuan sa misteryo ng soberanong plano ng Diyos at ng kalayaan ng tao. Isipin mo ito, ang Diyos ay gumagawa sa atin at sa pamamagitan natin, hindi laban sa ating kalooban. Siya ang nagbibigay sa atin ng pagnanais at kakayahang sumunod sa Kanya, ngunit hindi niya tayo pinipilit. Tulad ng sinabi ni Pablo sa Filipos 2:30, "Sapagkat ang Diyos ang gumagawa sa inyo upang loobin at gawin ninyo ang Kanyang mabuting layunin." Marami sa atin ang nagtatanong kung ang lahat ba ng nangyayari sa ating buhay ay nakasulat na sa isang malaking aklat sa langit. Ito ba ay nakatakda na at wala na tayong magagawa? O mayroon tayong tunay na kalayaan upang piliin ang ating landas sa buhay? Ang tanong na ito ay hindi lamang simpleng usapin ng teolohiya, kundi isang mahalagang konseptong nakaaapekto sa ating pang-araw-araw na mga desisyon at kung paano natin tinitingnan ang ating sarili sa mas malaking larawan ng plano ng Diyos. Ang Biblia ay hindi simpleng sinasabi na ang lahat ng ating kilos ay napagpasyahan na ng Diyos bago pa man tayo isilang. Sa halip, ito ay nagpapakita ng isang mahalagang balanse sa pagitan ng soberanya ng Diyos at ang tunay na kalayaan ng tao. Sa Jeremias Kabanata 20, talata 11, sinasabi ng Diyos, "Sapagkat nalalaman ko ang mga plano ko para sa inyo, mga planong paunlarin kayo at hindi pasamain, mga planong bigyan kayo ng pag-asa at kinabukasan." Habang ito ay nagpapakita na ang Diyos ay may plano, hindi nito ipinapahiwatig na bawat detalye ng ating buhay ay nakasulat na sa bato. Tingnan natin ang kwento ni David. Siya ay pinili ng Diyos upang maging hari ng Israel. Ngunit hindi ito nangangahulugan na ang lahat ng kanyang desisyon ay isinulat na ng Diyos, nakagawa. Siya ng maraming pagkakamali, ang pakikiapid kay Bathsheba, ang pagpapapatay kay Urias, ang pagbibilang ng kanyang hukbo laban sa kalooban ng Diyos. Ang mga ito ay hindi bahagi ng plano ng Diyos para sa kanya, ngunit mga pagkakamaling dulot ng kanyang sariling pagpili. Ang katotohanan ay mas komplikado kaysa sa simpleng nakatakda na ang lahat o lahat ay resulta ng ating sariling mga desisyon. Ang Diyos ay may pangkalahatang plano at layunin para sa sanlibutan
at sa bawat isa sa atin, ngunit binigyan niya tayo ng tunay na kalayaan sa loob ng mga hangganan ng kanyang soberanya. Parang malaking orkestra kung saan ang Diyos ang konduktor at tayo ang mga musikero. Ang Diyos ay may pangkalahatang komposisyon sa isip, ngunit bawat musikero ay may kalayaan kung paano tugtugin ang kanilang parte. Ang mahalagang pagkakaiba dito ay ang pagitan ng predestinasyon at foreknowledge. Ang predestinasyon ay nangangahulugan na ang Diyos ay aktibong nagtakda ng bawat pangyayari sa ating buhay. Ang foreknowledge naman ay nangangahulugan na alam ng Diyos ang mangyayari dahil siya ay nasa labas ng ating konsepto ng oras, ngunit hindi niya kinokontrol ang bawat desisyon natin. Sa mga taga-Roma Kabanata 8, talata 29 hanggang 30, mababasa natin, sapagkat yaong mga kilala niya na noon pa ay itinalaga rin niya na maging kawangis ng larawan ng kanyang anak. Ito ay nagpapahiwatig na ang Diyos ay may layunin para sa ating buhay, ang maging kawangis ni Kristo, ngunit hindi ito nangangahulugan na bawat pagpili natin ay nakatakda na. Isipin mo ang isang ama na naglalakad kasama ang kanyang maliit na anak. Alam ng ama na ang bata ay maaaring matisod at mahulog at handa siyang saluhin ito. Ang kaalaman ng ama sa posibleng pagkahulog ng bata ay hindi nangangahulugan na gusto niyang mahulog ang bata o itinakda niya ito. Gayon din, ang Diyos ay nakakaalam ng ating mga pagkakamali at pagkatisod, ngunit hindi ito nangangahulugan na itinakda niya ang mga ito. Ang isa pang mahalagang aspeto ay ang layunin ng Diyos sa pagbibigay sa atin ng kalayaan. Bakit hindi na lang niya itakda ang lahat kung alam niya naman ang pinakamabuting paraan? Ang sagot ay matatagpuan sa pag-ibig. Ang tunay na pag-ibig ay nangangailangan ng kalayaan. Kung ang Diyos ay lumikha ng mga robot na napipilitang sundin siya, hindi ito magiging tunay na relasyon ng pag-ibig. Sa halip, binigyan niya tayo ng kakayahang pumili, kahit na ang pumili laban sa Kanya, upang ang ating pag-ibig at pagsunod ay maging tunay at may kabuluhan. Sa Deuteronomio Kabanata 30, talata 11, sinabi ng Diyos sa Israel, "Tinawag ko ang langit at lupa bilang mga saksi laban sa inyo ngayon na inilagay ko sa harap ninyo ang buhay at kamatayan, pagpapala at sumpa. Kaya piliin ang buhay upang kayo at ang inyong mga anak ay mabuhay." Ito ay malinaw na panawagan para sa tunay na pagpili. Ngunit paano naman ang mga talatang tulad ng mga taga-Efeso Kabanata 1, talata 11 na nagsasabi na tayo ay itinalaga ayon sa layunin ng Diyos na gumagawa ng lahat ng bagay ayon sa pasya ng kanyang kalooban? Ang konteksto dito ay mahalaga. Ang tinutukoy ng talata ay ang pangkalahatang plano ng Diyos para sa kaligtasan, hindi ang bawat detalye ng ating buhay. Ang pagtingin sa soberanya ng Diyos at kalayaan ng tao bilang magkasalungat ay isang maling dikotomiya. Ang dalawang ito ay maaaring umiiral ng sabay. Ang Diyos ay sapat na makapangyarihan upang isakatuparan ang kanyang mga layunin habang pinapayagan pa rin ang tunay na kalayaan ng tao. Ito ay tulad ng isang mahusay na manunulat na nakakagawa ng isang kwento kung saan ang mga karakter ay tila may sariling buhay at pagpili, habang ang kwento ay patungo pa rin sa nais na konklusyon ng manunulat. Ngunit may isa pang aspeto na kailangan nating isaalang-alang, ang papel ng kasalanan at kasamaan sa mundo. Kung ang Diyos ay may kontrol sa lahat, bakit may kasamaan? Ang sagot ay matatagpuan sa pagkakaiba ng aktibong kalooban at pinapayagang kalooban ng Diyos. Hindi aktibong nilikha ng Diyos ang kasamaan o nagtatakda ng mga kasalanan, ngunit pinapayagan niya ang mga ito dahil sa kanyang respeto sa ating kalayaan at sa kanyang mas malaking plano na gagamitin kahit ang kasamaan para sa kabutihan. Tulad ng sinabi ni Joseph sa kanyang mga kapatid na nagbenta sa kanya bilang alipin sa Genesis Kabanata 50, talata 20, "Kayo ay naglaan ng masama laban sa akin, ngunit nilaan ito ng Diyos para sa kabutihan." Ang Diyos ay may kakayahang gamitin kahit ang ating mga pagkakamali at ang kasamaan ng iba upang isakatuparan ang kanyang mas malaking layunin. Sa huli, ang tanong kung isinulat na ba ng Diyos ang ating kapalaran ay hindi maaring sagutin ng simpleng oo o hindi.
Ang Diyos ay may plano at layunin para sa atin, ngunit binigyan niya tayo ng tunay na kalayaan sa loob ng mga hangganan ng kanyang soberanya. Ito ay isang mahalagang balanse na dapat nating tanggapin at yakapin. Ang pagkaunawa sa balanseng ito ay may malalim na implikasyon sa ating pang-araw-araw na buhay. Una, ito ay nangangahulugan na ang ating mga desisyon ay mahalaga. Hindi tayo mga puppet na sumusunod lamang sa isang nakatakdang script. Ang ating mga pagpili ay may tunay na konsekwensya at dapat nating seryosohin ang ating responsibilidad. Sa mundo ng Kristyanismo, maraming tao ang nagtatanong, isinulat na ba ng Diyos ang aking kapalaran? Ito'y isang malalim na katanungan na nagpapakita ng tunggalian sa pagitan ng banal na soberanya at kalayaan ng tao. Ngunit ano ba talaga ang sinasabi ng Biblia tungkol dito? Marami sa atin ang nakarinig na ng mga pahayag tulad ng nasa plano ng Diyos o kalooban ng Diyos ito. At habang may katotohanan sa mga konseptong ito, kadalasan ay sobrang pinasimple natin ang isang komplikadong teolohikal na paksa. Tingnan natin ang ilang mahahalagang talata sa Biblia na nagpapakita ng balanse sa pagitan ng kalooban ng Diyos at ating personal na mga desisyon. Una, sa aklat ng Deuteronomio, Kabanata 30, talata 11 hanggang 20, makikita natin ang isang malinaw na pahayag. Ang utos na ito na ibinibigay ko sa iyo ngayon ay hindi mahirap para sa iyo. Itinakda ko sa harapan mo ang buhay at kamatayan, pagpapala at sumpa. Ngayon pumili ka ng buhay. Pansinin ang malinaw na pahayag dito. Ang Diyos ay nagbibigay sa atin ng pagpipilian at hinihimok tayong pumili ng mabuti. Kung determinado na ang lahat ng bagay at nakatakda na ang ating mga landas, bakit pa tayo hinihimok na pumili? Ito ay dahil ang ating mga desisyon ay may tunay na kahalagahan at kahihinatnan. Hindi ito isang palabas kung saan tayo ay mga puppet lamang na sumusunod sa isang script. Isipin mo ito. Sa Galatia 5, talata 13, sinabi ni Pablo, "Mga kapatid, tinawag kayo para maging malaya." Ang kalayaan ay isang mahalagang aspeto ng ating pananampalataya. Ngunit ito'y kalayaan na may pananagutan. Sinabi rin ni Pablo, huwag gamitin ang inyong kalayaan bilang pagkakataon para sa laman. Ngayon, tingnan natin ang mga sitwasyon sa ating buhay. Kapag ikaw ay nagkaroon ng aksidente sa kalsada, ito ba ay dahil itinakda ng Diyos na mangyari ito? O ito ba ay resulta ng isang serye ng mga desisyon? Maaaring ang iyong pagmamaneho ng mabilis, o ang pagkawala ng focus ng ibang driver, o kahit na isang mechanical failure na resulta ng kapabayaan. Ang katotohanan ay mas komplikado kaysa sa simpleng kalooban ng Diyos o aksidente lamang. Sa Kawikaan 3 talata 5 hanggang 6, sinasabi sa atin, magtiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo at huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan. Kilalanin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad at itutuwid niya ang iyong mga landas. Pansinin ang dinamikong ito. Tayo ay nagtitiwala, kumikilos, at tinutuwid ng Diyos ang ating mga landas. Ito'y isang pakikipagtulungan, hindi isang predeterminado na script. Maaaring nakakapagtaka, pero ang Biblia ay nagpapakita ng isang Diyos na nagbibigay halaga sa ating mga desisyon. Sa katunayan, ang buong kwento ng kaligtasan ay nakasentro sa konsepto ng pagsisisi, isang pagbabago ng isip at puso, isang pagpili na lumayo mula sa kasalanan at bumaling sa Diyos. Isipin mo ang kwento ni Jonas. Siya ay sinugo ng Diyos upang magpahayag ng paghatol sa Nineveh. Ngunit nang ang mga tao ay nagsisi, binago ng Diyos ang kanyang plano. Hindi niya itinuloy ang pagwasak sa lungsod. Ang Biblia ay puno ng mga ganitong halimbawa kung saan ang mga aksyon at desisyon ng tao ay may tunay na epekto sa kung paano umu-unfold ang mga pangyayari. Maaaring sabihin ng ilan, pero hindi ba sinabi sa Biblia na ang Diyos ay nakakaalam ng lahat, kasama na ang hinaharap? Oo, tama iyan. Sa Isaias 46 talata 10, sinabi ng Diyos, mula sa simula ay ipinahayag ko ang wakas. Ngunit ang pagkaalam ng hinaharap ay hindi nangangahulugang pagkontrol o pagdikta nito. Isipin mo ito.
Kung ikaw ay isang magulang na nakakakilala ng lubos sa iyong anak, maaaring mahulaan mo kung ano ang gagawin nila sa ilang sitwasyon. Ngunit ang iyong kaalaman ay hindi nangangahulugang ikaw ang nagdidikta ng kanilang mga aksyon. Ganoon din ang Diyos. Siya ay nakaalam ng lahat, ngunit binibigyan pa rin tayo ng tunay na kalayaan na pumili. Ang ideya na ang bawat detalye ng ating buhay ay predeterminado ay hindi lamang nagbabawas sa ating pananagutan, kundi nagpapakita rin ng isang maling larawan ng Diyos. Ito ay nagpapakita sa Kanya bilang isang puppet master sa halip na isang mapagmahal na ama na nagnanais ng tunay na relasyon sa kanyang mga anak. Kung ang ating mga aksyon ay walang tunay na kahulugan, kung ang ating mga pagpili ay pawang ilusyon lamang, paano natin mauunawaan ang mga talata tulad ng sa Josue 24 talata 15? Pumili kayo ngayon kung sino ang inyong paglilingkuran, ngunit para sa akin at sa aking sambahayan, paglilingkuran namin ang Panginoon. Ang buong punto ng talatang ito ay ang tunay na pagpili. Ang Biblia ay nagpapakita ng isang magandang balanse. Sa isang banda, ang Diyos ay soberano. Wala siyang limitasyon sa kanyang kapangyarihan at walang nangyayari na hindi niya alam o hindi niya pinahihintulutan. Sa kabilang banda, tayo ay binigyan ng tunay na kalayaan at pananagutan para sa ating mga desisyon. Sa katunayan, ang Diyos ay gumagawa sa pamamagitan ng ating mga desisyon, hindi sa kabila nito. Siya ay gumagamit ng ating mga pagpili, mabuti man o masama, upang isakatuparan ang kanyang mas malaking plano. Ito ay isang kahangahangang katotohanan na nagpapakita ng kanyang karunungan at kapangyarihan. Sa huli, ang tanong kung isinulat na ba ng Diyos ang aking kapalaran ay hindi dapat magresulta sa isang pasibo na pagtanggap sa kung anuman ang mangyayari. Sa halip, ito ay dapat maghikayat sa atin na gumawa ng matalinong mga desisyon, na alam na ang ating mga pagpili ay mahalaga sa mata ng Diyos at na tayo ay may tunay na responsibilidad para sa direksyon ng ating buhay. Maraming beses nating naririnig ang mga salitang nakasulat na sa tadhana o kalooban ng Diyos. Pero ano ba talaga ang tinuturo ng Biblia tungkol sa kapalaran? May plano ba ang Diyos para sa bawat detalye ng ating buhay o binigyan niya tayo ng kalayaang pumili ng ating landas? Isa sa mga pinakamalalim na katanungan na hinaharap natin bilang mga mananampalataya ay kung gaano kalawak ang kontrol ng Diyos sa ating buhay. Maraming mga Kristiyano ang naniniwala na bawat pangyayari, maliit man o malaki, ay bahagi ng isang maingat na inilatag na plano ng Diyos. Ang iba naman ay naniniwala na binigyan tayo ng Diyos ng tunay na kalayaan para gumawa ng mga desisyon na humuhubog sa ating hinaharap. Tingnan natin ang Kawikaan 16:9 na nagsasabi, "Ang puso ng tao ay nagbabalak ng kanyang lakad, ngunit ang Panginoon ang nagtutuwid ng kanyang mga hakbang." Ang talatang ito ay nagpapakita ng mahalagang balanse. Tayo ay gumagawa ng mga plano, nagpapasya at kumikilos ayon sa ating kalooban. Ngunit sa huli, ang Diyos ang may hawak ng panghuling kontrol sa kung saan tayo dadalalhin ng mga desisyong iyon. Hindi ito nangangahulugan na ang Diyos ay isang mahilig manghimasok na kontrolador na pumipigil sa ating kalayaan. Sa halip, ito ay nagpapakita ng isang mahiwagang pagsasama ng ating mga pagpili at ng kataas-taasang layunin ng Diyos. Isipin mo ito, ang bawat desisyon mo ay may tunay na kahalagahan at konsekwensya, ngunit ang Diyos ay may kakayahang gamitin ang mga ito para sa kanyang mas malaking layunin. Tingnan natin ang kwento ni Jose sa Lumang Tipan. Ipinagbili siya ng kanyang mga kapatid bilang alipin. Pinagbintangan ng krimen na hindi niya ginawa at ikinulong ng maraming taon. Sa pananaw ng tao, ang kanyang buhay ay isang serye ng mga trahedya at kawalan ng hustisya. Ngunit sa Genesis 50:20, sinabi ni Jose sa kanyang mga kapatid, "Kayo'y nagbalak ng masama laban sa akin, ngunit iniisip ng Diyos ito para sa ikabubuti." Hindi sinabi ni Jose na ang Diyos ang nagplano ng kanilang masamang gawain. Sa halip, ipinapakita nito na ang Diyos ay may kakayahang gamitin kahit ang mga masasamang desisyon ng tao para maisakatuparan ang kanyang mas mabuting layunin. Ang mga kapatid ni Jose
ay gumawa ng tunay na pagpili na ipagbilis siya. Isang pagpiling may totoong kasamaan. Ngunit ginamit ng Diyos ang sitwasyong iyon para mailigtas ang maraming buhay sa panahon ng taggutom, kabilang na ang mismong pamilya ni Jose. Ngayon, maaring iniisip mo, kung alam na ng Diyos ang lahat ng mangyayari, hindi ba't lahat ay nakatalaga na? Ito ay isang malalim na katanungan na humahamon sa ating pag-unawa sa panahon at sa kaalaman ng Diyos. Ang Biblia ay malinaw na nagtuturo na ang Diyos ay may kaalaman sa lahat, kabilang ang hinaharap. Sa Isaiah 46:9-10, sinasabi ng Diyos, "Ako'y Diyos at walang iba na gaya ko, na nagpapahayag ng wakas mula sa pasimula at mula sa mga sinaunang panahon ng mga bagay na hindi pa nangyayari." Ngunit ang kaalaman ng Diyos sa kung ano ang mangyayari ay hindi nangangahulugan na siya ang sanhi ng lahat ng nangyayari o na wala tayong tunay na kalayaan. Isipin mo ito. Kung manonood ka ng replay ng isang laro ng basketball kung saan alam mo na ang magiging resulta, hindi mo na iimpluwensyahan ang mga desisyon ng mga manlalaro. Ang iyong kaalaman sa hinaharap ay hindi nangangahulugang wala silang kalayaang pumili. Gayunpaman, ang paghahambing na ito ay hindi ganap dahil hindi lamang alam ng Diyos ang hinaharap. Siya rin ay aktibong kalahok sa kasaysayan ng sangkatauhan. Ito ang dahilan kung bakit ang paksa ng kapalaran at kalayaan ay napakakomplikado. Tingnan natin ang isa pang halimbawa mula sa Biblia, ang kwento ni Jonah. Iniutos ng Diyos kay Jonah na pumunta sa Nineveh para mangaral, ngunit nagpasya si Jonah na tumakas papuntang Tarshish. Ito ay isang malinaw na paglabag sa kalooban ng Diyos. Ngunit sa kabila ng pagsuway ni Jonah, ginamit pa rin ng Diyos ang mga pangyayari. Ang bagyo, ang malaking isda, at ang pagkaligtas ni Jonah para maisakatuparan ang kanyang orihinal na layunin, ang pagbibigay ng mensahe ng pagsisisi sa Nineveh. Ang kwentong ito ay nagpapakita ng isang mahalagang katotohanan. Maaari tayong sumuway sa kalooban ng Diyos. Maaari tayong gumawa ng mga desisyong hindi naaayon sa kanyang mga utos. Ngunit kahit sa ating pagsuway, ang Diyos ay may kakayahang ibahin ang kurso ng mga pangyayari para maisakatuparan pa rin ang kanyang mga layunin. Hindi ito nangangahulugan na ang ating mga pagpili ay walang kahalagahan. Sa katunayan, ang kabaligtaran ang totoo. Ang ating mga pagpili ay may tunay at pangmatagalang konsekwensya. Maaari tayong magdusa dahil sa ating maling desisyon, tulad ng nangyari kay Jonah nang siya ay nilamon ng isda. Ang ating mga pagpili ay maaaring makaapekto sa iba, maging sa mga susunod na henerasyon. Kaya, ano ang ibig sabihin nito para sa ating pang-araw-araw na buhay? Una, dapat nating tanggapin ang responsibilidad para sa ating mga pagpili. Hindi natin maaaring isisi ang lahat ng nangyayari sa atin sa kapalaran o sa plano ng Diyos. Binigyan tayo ng Diyos ng kakayahang mag-isip, gumawa ng mga desisyon, at mamuhay ayon sa kanyang mga utos. Pangalawa, maaari tayong magtiwala na ang Diyos ay may kakayahang gamitin kahit ang ating mga pagkakamali at trahedya para sa isang mas mabuting layunin. Hindi ito nangangahulugan na ang lahat ng nangyayari ay kalooban ng Diyos sa aktibong paraan. Ngunit nangangahulugan ito na walang nangyayari na hindi kayang gamitin ng Diyos para sa kabutihan ng mga nagmamahal sa Kanya, tulad ng sinasabi sa Roma 8:28. Maraming beses na nating narinig ang kasabihang nakasulat na sa tadhana o bahala na ang Diyos kapag humaharap tayo sa mahahalagang desisyon sa buhay. Parang sinasabi natin na anuman ang ating gawin, may nakatakdang landas na para sa atin at wala tayong magagawa para baguhin ito. Pero isipin natin ito ng mabuti. Kung lahat ay nakaplano na, bakit pa tayo binigyan ng Diyos ng kakayahang pumili? Sa katunayan, ang Biblia mismo ay nagpapakita ng magandang balanse sa pagitan ng soberanya ng Diyos at kalayaan ng tao. Hindi ito simpleng nakasulat na ang lahat o ikaw lang ang may kontrol sa iyong kapalaran. Ang katotohanan ay mas malalim at mas kamangha-mangha kaysa sa mga simpleng ideyang iyan. Tingnan natin ang Jeremiah 29:11, isang talata na madalas na binabanggit. Sapagkat nalalaman ko ang mga plano ko para sa inyo,
Mga planong paunlarin kayo at hindi pahirapan, mga planong bigyan kayo ng pag-asa at magandang kinabukasan. Marami ang nakakakuha ng kapanatagan sa talatang ito at may dahilan. Nagpapahiwatig ito na ang Diyos ay may plano para sa ating buhay. Ngunit hindi ibig sabihin nito na tayo ay mga robot na sumusunod lamang sa isang programa. Sa halip, nakikita natin sa Biblia ang isang Diyos na aktibong nakikipag-ugnayan sa mga tao. Maaari nating balikan ang kwento ni Jonas, isang propeta na sinabihan ng Diyos na pumunta sa Nineveh para magpahayag ng babala. Ano ang ginawa ni Jonas? Tumakas siya. Nagpasya siyang pumunta sa kabaligtarang direksyon. Ito ba ay labag sa plano ng Diyos? Sa isang banda? Oo. Pero hindi ito naging hadlang para sa Diyos na isakatuparan ang kanyang layunin. Ang kwento ni Jonas ay nagpapakita ng isang mahalagang katotohanan. Maaari tayong pumili ng landas na hindi ayon sa kalooban ng Diyos, ngunit ang Diyos ay may kakayahang gumawa ng paraan upang maisakatuparan pa rin ang kanyang mga layunin. Sa kaso ni Jonas, ang Diyos ay gumamit ng isang malakas na bagyo at isang malaking isda para ibalik siya sa tamang landas. Ngunit hindi lamang tungkol sa pagpapasunod ang usaping ito. Tingnan natin ang kwento ni Ruth. Siya ay isang Moabita na naging balon ng maaga sa buhay. Wala siyang obligasyon na sumama sa kanyang biyenan na si Naomi pabalik sa Israel, ngunit pinili niyang gawin ito. Ang desisyong iyon na nagmula sa kanyang sariling kalooban ay naging bahagi ng plano ng Diyos para sa kaligtasan ng sangkatauhan. Si Ruth ay naging ninuno ni David at sa huli ni Jesus mismo. Nakikita natin dito ang isang kamangha-manghang katotohanan. Ang ating mga pagpili ay may tunay na kabuluhan at epekto, ngunit ang Diyos ay gumagawa sa loob at sa kabila ng mga pagpiling iyon para isakatuparan ang kanyang mas malaking plano. Isipin din natin si Moises. Nang tawagin siya ng Diyos para pamunuan ang mga Israelita palabas ng Ehipto, ano ang kanyang unang tugon? Pag-aalinlangan at pagtanggi. Sinabi niya sa Diyos na hindi siya magaling magsalita, na hindi siya ang tamang tao para sa trabaho. Ngunit ang Diyos ay nagpatuloy sa pagtatrabaho kasama si Moises, kahit na sa gitna ng kanyang mga pag-aalinlangan at kahit na sa mga pagkakamali niya sa daan. Sa katunayan, ang buong kasaysayan ng Israel ay nagpapakita ng interaksyon ng mga pagpili ng tao at ng plano ng Diyos. Ang mga Israelita ay paulit-ulit na sumuway, ngunit ang Diyos ay patuloy na gumagawa para sa kanilang ikabubuti at para sa ikabubuti ng mundo. Kaya ano ang ibig sabihin nito para sa atin ngayon? Ibig sabihin, ang buhay ay hindi isang simpleng pagsunod sa isang nakatakdang script. Hindi rin ito isang kumpletong kalayaan kung saan ang Diyos ay walang kinalaman. Sa halip, ito ay isang dinamikong pagsasama ng soberanya ng Diyos at ng ating tunay na kalayaan. Maaari tayong gumawa ng mga pagpili na ayon sa kalooban ng Diyos o laban dito. Ngunit anuman ang ating piliin, ang Diyos ay may kakayahang gumawa ng paraan para maisakatuparan ang kanyang mga layunin. Hindi niya pinipilit ang ating kalayaan, ngunit ginagamit niya ang ating mga pagpili, mabuti man o masama, upang isakatuparan ang kanyang plano. Ito ay nagbibigay sa atin ng malalim na kahulugan at responsibilidad. Ang ating mga pagpili ay mahalaga. Hindi tayo mga robot o mga puppet sa isang stage play. Tayo ay mga tunay na aktor sa dakilang kwento ng Diyos. Kaya sa susunod na marinig mo ang kasabihang nakasulat na sa tadhana, alalahanin na ang katotohanan ay mas komplikado at mas maganda kaysa doon. Ang Diyos ay may plano, oo, ngunit binigyan ka rin niya ng tunay na kalayaan at responsibilidad na maging bahagi ng planong iyon. Ang iyong mga pagpili ay mahalaga at ang Diyos ay nagtatrabaho sa pamamagitan ng mga pagpiling iyon para sa kanyang kaluwalhatian at para sa iyong ikabubuti. Marami sa atin ang nagtatanong kung isinulat na ba ng Diyos ang ating kapalaran. Ito ba ay nakaukit na sa bato, walang pagbabago, at tayo'y sumusunod lamang sa isang nakatakdang landas? O mayroon ba tayong tunay na kalayaan upang bumuo ng ating sariling kapalaran? Sa katunayan, ang sagot ng Biblia ay mas komplikado kaysa sa simpleng oo o hindi. Hindi ito kasing simple ng pagsasabi na ang lahat ay nakatakda na
o ang lahat ay ganap na nasa ating mga kamay? Ang katotohanan ay matatagpuan sa pagitan. Isang mahalagang balanse na kailangan nating maunawaan. Tingnan natin ang Jeremias Kabanata 20, talata 11. Sapagkat nalalaman ko ang mga plano ko para sa inyo, pahayag ng Panginoon, mga plano upang paunlarin kayo at hindi para saktan kayo, mga plano upang bigyan kayo ng pag-asa at isang kinabukasan. Malinaw na ang Diyos ay may plano para sa ating buhay. Ngunit pansinin na sinasabi niya ito sa mga Israelita habang sila'y nasa pagkabihag sa Babylonia. Isang sitwasyon na tila hindi maganda. Gayunpaman, sinasabi ng Diyos na kahit sa gitna ng pagsubok, mayroon siyang mas malaking layunin. Subalit hindi ito nangangahulugan na ang bawat detalye ng ating buhay ay nakasulat na. Tingnan natin ang Deuteronomio, Kabanata 30, talata 11. Tinawag ko ang langit at lupa bilang saksi laban sa iyo, na inilagay ko sa harap mo ang buhay at kamatayan, pagpapala at sumpa. Ngayon piliin ang buhay, upang ikaw at ang iyong mga anak ay mabuhay. Dito, malinaw na binibigyan tayo ng Diyos ng tunay na pagpipilian, isang tunay na kalayaan upang pumili ng ating landas. Kaya paano natin pagkakasunduin ang dalawang ideyang ito? Ang Diyos ba ay may plano o tayo ba ay may kalayaan? Ang sagot ay pareho. Isipin mo ito. Kapag ang isang magaling na chess master ay naglalaro, mayroon siyang pangkalahatang estratehiya at nakikita niya ang maraming posibleng galaw na mangyayari. Hindi mahalaga kung ano ang gagawin ng kalaban. Alam niya kung paano i-adjust ang kanyang plano upang makamit pa rin ang kanyang layunin. Ganyan din ang Diyos. Hindi siya nasasurpresa ng ating mga desisyon. Alam niya ang lahat ng posibleng landas na maaari nating tahakin at paano niya gagamitin ang bawat isa upang isakatuparan ang kanyang mas malaking layunin. Tingnan natin ang buhay ni Jose sa Lumang Tipan. Ipinagbili siya ng kanyang mga kapatid bilang alipin. Nagkaroon ng maling paratang at nakulong, ngunit sa huli ay naging pangalawa sa kapangyarihan sa Ehipto. Sa Genesis Kabanata 50, talata 20, sinabi niya sa kanyang mga kapatid, "Ninais ninyong gawan ako ng masama, ngunit binalak ito ng Diyos para sa kabutihan." Hindi sinabi ni Jose na plano ng Diyos na ipagbili siya ng kanyang mga kapatid. Ang masamang ginawa nila ay tunay na kanilang desisyon. Ngunit ginamit ng Diyos ang kanilang malayang pagpili upang isakatuparan ang kanyang mas malaking plano. Ang pagliligtas ng maraming buhay sa panahon ng taggutom. Ito ang kagandahan ng paraan ng Diyos. Hindi niya kinakailangang kontrolin ang bawat detalye upang makamit ang kanyang mga layunin. Sa halip, siya ay nagtatrabaho kasama at sa pamamagitan ng ating mga pagpili, mabuti man o masama, upang isakatuparan ang kanyang perpektong plano. Sa ating buhay, nararanasan natin ito bilang tunay na kalayaan. Gumagawa tayo ng mga tunay na desisyon na may tunay na konsekwensya. Ngunit sa likod ng eksena, ang Diyos ay nagtatrabaho upang gamitin ang lahat ng bagay, kahit ang ating mga pagkakamali, upang magkaroon ng kabutihan para sa mga umiibig sa Kanya, gaya ng sinasabi sa Roma Kabanata 8, talata 28. Kaya ang sagot sa tanong kung isinulat na ba ng Diyos ang ating kapalaran ay, mayroon siyang plano para sa ating buhay, ngunit hindi ito isang script na dapat nating sundin ng walang pagbabago. Sa halip, ito ay isang kwento na sinusulat natin kasama siya. Isang collaborative masterpiece kung saan tayo ay tunay na may kalayaan, ngunit hindi kailanman nag-iisa. Sa panahong ito ng kawalan ng katiyakan, maraming tao ang nagtatanong kung ang lahat ba ng nangyayari sa ating buhay ay nakasulat na. Ang tanong na, isinulat na ba ng Diyos ang iyong kapalaran? Ay hindi lamang simpleng katanungan, kundi isang malalim na paksa na nakaaapekto sa ating pang-araw-araw na mga desisyon at pananaw sa buhay. Isipin mo ito. Kung lahat ay itinakda na, bakit pa tayo nagsisikap? Bakit tayo nagpaplano, na nangangarap at nagdarasal? Ngunit kung wala namang plano, paano natin maiintindihan ang mga pangako sa Biblia tungkol sa pag-aaruga at paggabay ng Diyos sa ating buhay?
Ang katotohanan ay mas komplikado at mas kamangha-mangha kaysa sa ating inaakalang predestinasyon versus kalayaan. Sa halip, ipinapakita ng Biblia ang isang magandang pagsasama ng banal na karunungan at tunay na kalayaan ng tao. Una, kailangan nating maintindihan na ang Diyos ay nasa labas ng oras. Para sa Kanya, ang nakaraan, kasalukuyan at hinaharap ay nakikita ng sabay-sabay. Sa awit 139:16, sinasabi, "Nakita ng iyong mga mata ang aking anyo bago pa man ito nabuo. Lahat ng mga araw na inilaan para sa akin ay naisulat na sa iyong aklat bago pa man ang isa sa mga ito ay dumating." Ito ay hindi nangangahulugan na pinipigilan niya tayo sa ating mga pagpili, kundi nakikita niya ang mga ito bago pa natin gawin. Isipin mo ang isang tao na nanonood ng isang laro ng basketball na nakarecord na. Alam na niya kung sino ang mananalo, pero hindi niya kontrolado ang laro. Ganyan din ang Diyos. Alam niya ang ating mga pagpili, pero hindi niya ito pinipilit. Pangalawa, ang Diyos ay may pangkalahatang plano para sa sangkatauhan at para sa bawat isa sa atin. Sa Jeremias 29:11 sinasabi niya, "Sapagkat nalalaman ko ang mga plano ko para sa inyo, mga plano para sa kapakanan at hindi para sa kapahamakan, mga plano upang bigyan kayo ng pag-asa at kinabukasan." Ang plano ng Diyos ay hindi detalyadong script ng ating buhay, kundi isang pangkalahatang direksyon tungo sa ating pinakamabuting kapakanan. Ngunit dito pumapasok ang komplikadong bahagi. Ang Diyos ay nagbigay sa atin ng tunay na kalayaan na pumili. Mula sa simula pa lang, sa Hardin ng Eden, pinili ng Diyos na bigyan tayo ng kakayahang tanggapin o tanggihan ang kanyang kalooban. Ito ay hindi kahinaan sa bahagi ng Diyos, kundi isang malalim na pagpapakita ng kanyang pag-ibig. Ang tunay na pag-ibig ay hindi kailanman pinipilit. Kaya paano natin pagsamahin ang kaalaman ng Diyos sa hinaharap at ang ating tunay na kalayaan? Isipin mo ang isang magulang na kilalang kilala ang kanyang anak. Maaaring sabihin niya, "Alam ko na pipiliin mo ang chocolate kaysa sa vanilla ice cream," hindi dahil pinipilit niya ang anak na pumili ng chocolate, kundi dahil kilala niya ang anak niya ng lubos. Ang Diyos, na nakakakilala sa atin ng higit pa sa pagkakakilala natin sa ating sarili, ay nakakakita ng ating mga pagpili bago pa natin gawin ang mga ito, hindi dahil pinipilit niya tayo, kundi dahil nakikilala niya tayo ng lubos. Pero ito ang pinakamagandang bahagi. Ang Diyos ay hindi lamang nanonood mula sa malayo. Siya ay aktibong kasama natin sa ating paglalakbay. Sa Roma 8:28 sinasabi, "At alam natin na sa lahat ng bagay, ang Diyos ay gumagawa para sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa Kanya, na tinawag ayon sa Kanyang layunin." Kahit na ang ating mga pagkakamali at mga pagsubok, ginagamit ng Diyos upang isakatuparan ang Kanyang mas malaking plano para sa ating buhay. Isipin mo ang isang master chess player na naglalaro laban sa isang baguhan. Anuman ang galaw ng baguhan, alam ng master kung paano i-adjust ang kanyang estratehiya upang manalo pa rin. Ganyan din ang Diyos. Anuman ang ating mga pagpili, mabuti man o masama, siya ay may kakayahang gumawa ng paraan upang isakatuparan pa rin ang kanyang plano. Ngunit may responsibilidad tayo sa ating mga pagpili. Sa Deuteronomio 30:19, sinabi ng Diyos sa Israel, "Inilagay ko sa harapan ninyo ang buhay at kamatayan, ang pagpapala at ang sumpa. Ngayon, piliin ninyo ang buhay." Ang Diyos ay nagbibigay sa atin ng mga pagpipilian at hinihimok tayo na pumili ng tamang landas, ngunit sa huli, tayo ang gumagawa ng desisyon. Ang pagkabalanse ng banal na karunungan at kalayaan ng tao ay isang misteryo na hindi natin lubos na mauunawaan sa buhay na ito. Ngunit ito ay nagbibigay sa atin ng isang magandang pananaw. Tayo ay hindi mga robot na sumusunod sa isang script, ni hindi tayo mga biktima ng pagkakataon. Tayo ay mga minamahal na anak na may tunay na kalayaang pumili, ngunit may amang nakakaalam ng dulo ng kwento at gumagawa upang ang lahat ng bagay ay magtulungan para sa ating ikabubuti. Kaya ang sagot sa tanong, isinulat na ba ng Diyos ang iyong kapalaran? Ay hindi simpleng oo o hindi. Ang sagot ay isang kamangha-manghang oo at hindi. Oo,
Ang Diyos ay may plano para sa iyo at hindi niya pinipilit ang plano na iyon sa iyo. Ikaw ay may tunay na kalayaang pumili, ngunit anuman ang iyong pagpili, ang Diyos ay may kakayahang gumawa ng paraan upang isakatuparan pa rin ang kanyang pangkalahatang layunin para sa iyong buhay. Ito ay tulad ng paglalakbay, kung saan alam ng Diyos ang destinasyon at ang pinakamabuting ruta, ngunit hinayaan kanyang pumili ng daan. Kung minsan, pipiliin mo ang kanyang inirekomendang ruta at makakaranas ka ng kanyang pinakamabuting plano. Sa ibang pagkakataon, pipiliin mo ang iyong sariling daan at maaaring makaharap ng mga paghihirap. Ngunit kahit na sa mga paghihirap na iyon, ang Diyos ay gumagawa pa rin para dalhin ka sa destinasyong nais niya para sa iyo. Sa huli, ang tanong ay hindi kung ang Diyos ba ay nagsulat ng iyong kapalaran, kundi kung handa ka bang ipagkatiwala ang iyong kapalaran sa Kanya. Dahil kahit na binigyan ka niya ng kalayaang pumili, ang Kanyang plano para sa iyo ay palaging mas mabuti kaysa sa anumang plano na kaya mong gawin para sa iyong sarili. Maraming mga Kristiyano ang nagtatanong, isinulat na ba ng Diyos ang aking kapalaran? Ito'y isang mahalagang tanong na maaaring magbigay ng malaking epekto sa ating pang-araw-araw na buhay. Isipin mo, kung lahat ng bagay ay nakatakda na, ano pa ang silbi ng ating mga desisyon? Bakit pa tayo magdarasal kung ang lahat ay nakaplano na? At paano natin mauunawaan ang ating personal na responsibilidad? Ang katotohanan ay mas malalim kaysa sa isang simpleng oo o hindi. Ang Biblia ay nagtuturo ng isang mahalagang balanse na madalas nating hindi nakikita. Sa isang banda, malinaw na sinasabi ng Biblia na ang Diyos ay may soberanong kapangyarihan sa lahat ng bagay. Sa Efeso 1, versikulo 11, mababasa natin, sa Kanya rin naman tayo ay ginawang mana, na itinalaga na niya noon pa man ayon sa layunin niya na gumagawa ng lahat ng bagay ayon sa pasya ng Kanyang kalooban. Ang Diyos ay may plano at walang makapipigil sa Kanyang kalooban. Ngunit sa kabilang banda, itinuturo rin ng Biblia ang tunay na kahalagahan ng ating mga desisyon. Sa Deuteronomio 30, versikulo 11, sinasabi ng Diyos, itinatakda ko sa inyo ngayon ang buhay at kamatayan, ang pagpapala at sumpa. Piliin ninyo ang buhay upang kayo at ang inyong mga anak ay mabuhay. Pansinin ninyo, hindi ito kumikilala lamang sa ating kakayahang pumili, kundi hinihimok pa tayo ng Diyos na gumawa ng mabuting pagpili. Kaya paano natin pagkakasunduin ang dalawang ideyang ito? Paano maaaring magkaroon ng soberanong plano ang Diyos habang tayo ay may tunay na kalayaan at responsibilidad? Ang sagot ay matatagpuan sa malalim na pag-unawa sa relasyon ng Diyos at tao. Hindi ito simpleng predestination versus free will na debate. Sa halip, itinuturo ng Biblia na ang soberanong plano ng Diyos ay kasama ang ating mga desisyon. Hindi nito inaalis ang ating kalayaan. Isipin mo ito. Ang isang mahusay na manunulat ng nobela ay alam ang simula, gitna at wakas ng kanyang kwento. Alam niya kung ano ang mangyayari sa bawat tauhan. Ngunit sa loob ng kwento, ang mga tauhan ay gumagawa ng tunay na mga desisyon batay sa kanilang mga pagnanais at motibo. Ang kanilang mga desisyon ay tunay na nagmamatter sa kwento, kahit na ang may akda ay alam na ang buong kwento mula sa simula. Gayunpaman, ang analohiyang ito ay hindi perpekto dahil hindi tayo mga katang-isip na tauhan. Tayo ay tunay na mga tao na nilikha ng Diyos na may tunay na kalayaan at responsibilidad. Ngunit tulad ng manunulat, ang Diyos ay may kakayahang isaayos ang kanyang soberanong plano nang hindi niya kailangang kontrolin o pilitin ang ating mga desisyon. Maraming mga talata sa Biblia ang nagpapakita ng mahalagang katotohanan ito. Sa aklat ng Genesis, nakikita natin kung paano ginamit ng Diyos ang masamang intensyon ng mga kapatid ni Jose para maipadala siya sa Ehipto at sa huli ay iligtas ang buong pamilya mula sa taggutom. Sinabi ni Jose sa kanyang mga kapatid sa Genesis 45, versikulo 5, ngunit huwag kayong malungkot o magalit sa inyong sarili dahil ipinagbili ninyo ako rito, sapagkat isinugo ako ng Diyos dito
upang iligtas ang inyong buhay. Pansinin na hindi sinabi ni Jose, "Hindi ninyo ako talagang ipinagbili. Iyon ay Diyos lang na kumikilos sa pamamagitan ninyo." Hindi rin niya sinabi, "Ang Diyos ay nagtatangkang makabuti mula sa inyong masasamang gawa." Sa halip sinabi niya, "Isinugo ako ng Diyos." Ang masasamang desisyon ng kanyang mga kapatid ay bahagi ng plano ng Diyos, ngunit hindi nito inalis ang kanilang responsibilidad. Nakikita rin natin ito sa pinakamahalaga at pinakamahiwagang kaganapan sa kasaysayan ng sangkatauhan, ang pagpako sa krus kay Jesus. Sa mga Gawa 2, versikulo 23, sinabi ni Pedro, "Ang taong ito, Jesus, na ibinigay ayon sa tiyak na plano at paunang kaalaman ng Diyos, ay inyong ipinako at pinatay sa pamamagitan ng mga kamay ng masasamang tao." Pansinin ang dalawang katotohanan. Una, ang pagpako kay Jesus ay ayon sa tiyak na plano at paunang kaalaman ng Diyos. Ito ay hindi aksidente. Ito ay hindi plan B. Ito ang layunin ng Diyos mula pa sa simula. Ngunit pangalawa, sinabi rin ni Pedro na sila ang nagpako at pumatay kay Jesus. Ang kanilang mga desisyon ay tunay at sila ay tunay na responsable. Ang katotohanan ito ay nagbibigay sa atin ng pag-asa at kapayapaan. Ito ay nangangahulugan na ang Diyos ay hindi kailanman nasisindak o nagugulat. Walang nangyayari na hindi niya alam o hindi bahagi ng kanyang mas malaking plano. Ang ating mga pagkakamali, ang ating mga kasalanan, ang ating mga trahedya, ang Diyos ay may kakayahang gamitin ang lahat ng ito para sa kanyang layunin at para sa ating kabutihan. Ngunit hindi rin ito nangangahulugan na ang ating mga desisyon ay walang halaga. Katunayan, ang kabaligtaran ang totoo. Ang ating mga desisyon ay lubhang mahalaga dahil sa pamamagitan ng mga ito, tayo ay nakikibahagi sa dakilang kwento ng Diyos. Tayo ay hindi mga robot o mga puppet. Tayo ay mga anak ng Diyos na nilikha upang gumawa ng tunay na mga desisyon na may tunay na mga konsekwensya. Kaya ano ang ibig sabihin nito para sa atin? Ito ay nangangahulugan na dapat tayong mamuhay na may pananagutan at pag-iingat sa ating mga desisyon. Alam na ang mga ito ay tunay na mahalaga. Ngunit dapat din tayong mamuhay ng may kapayapaan at katiyakan. Alam na ang Diyos ay kontrolado at gumagawa para sa ating ikabubuti. Hindi natin kailangang pilitin ang maling pagpipilian, predestination o free will. Ang Biblia ay nagtuturo ng parehong soberanong plano ng Diyos at tunay na responsibilidad ng tao. At sa pamamagitan ng pag-unawa sa malalim na katotohanan ito, maaari tayong mamuhay ng may kapayapaan, layunin at kahulugan. Alam na ang Diyos ay may plano para sa ating buhay, ngunit tayo rin ay may mahalagang papel na gagampanan sa planong iyon. Marami sa atin ang nagtatanong kung ang buhay ba natin ay nakaplano na. Nasa isip mo ba minsan kung lahat ng nangyayari sa iyong buhay ay nakatakda na mula pa sa simula? Na ang iyong kapalaran ay nakasulat na sa mga bituin o sa isang aklat ng Diyos? Ito ay isang malalim na tanong na humahamon sa ating pag-unawa tungkol sa kalayaan at sa plano ng Diyos. Sa mundo ngayon, dalawang pananaw ang karaniwang pinaniniwalaan. Ang una ay ang paniniwala na ang lahat ay nakaplano na ang Diyos ay nagsulat ng detalyadong script ng ating buhay bago pa tayo ipinanganak. Ang pangalawa naman ay ang ideya na tayo ay ganap na malaya at walang nakasulat na plano ang ating buhay. Ngunit ang katotohanan ayon sa Biblia ay mas malalim at mas komplikado kaysa sa dalawang pananaw na ito. Hindi ito simpleng oo o hindi. Ang Diyos ay hindi lamang isang manunulat ng script na inaasahan tayong sundin ang bawat linya. Ngunit hindi rin naman siya isang pasibong manonood na walang pakialam sa ating mga desisyon. Tingnan natin ang Salmo 139, 139, talata 16. Nakita ng iyong mga mata ang aking anyo kahit hindi pa nahuhubog. At sa iyong aklat ay nakasulat ang lahat ng mga ito, ang mga araw na inilaan sa akin nang wala pa ni isa sa mga ito. Ito ay isang magandang talata na nagpapakita na alam ng Diyos ang tungkol sa atin bago pa tayo ipinanganak. Ngunit pansinin mo na hindi sinasabi rito
na ang Diyos ay nagtakda ng bawat desisyon at aksyon na gagawin natin. Sa katunayan, ang Biblia ay puno ng mga talatang nagsasabi na tayo ay may responsibilidad sa ating mga pagpili. Halimbawa, sa Deuteronomio 30:30, talata 18 at 19. Itinatakda ko sa harap mo ngayon ang buhay at kamatayan, ang pagpapala at ang sumpa. Kaya piliin mo ang buhay upang ikaw at ang iyong mga anak ay mabuhay. Ito ay isang malinaw na pahayag na tayo ay may kakayahang pumili at may pananagutan sa mga pagpiling iyon. Kaya ano talaga ang ayon sa Biblia? Ang Diyos ba ay nagsulat ng bawat detalye ng ating buhay o tayo ay may kalayaan sa ating mga desisyon? Ang sagot ay pareho. Ito ay tinatawag na divine sovereignty at human responsibility. Dalawang katotohanan na sabay na umiiral sa Biblia. Isipin mo ito. Ang Diyos ay may pangkalahatang plano para sa mundo at sa kasaysayan. Siya ay may layunin at direksyon para sa lahat ng nilikha niya, kabilang ka. Ngunit sa loob ng planong iyon, binigyan ka niya ng tunay na kalayaan para gumawa ng mga desisyon. Ang iyong mga pagpili ay tunay at mahalaga at may mga konsekwensya ang mga ito. Isipin mo ang isang manunulat ng nobela. Alam niya ang simula, gitna, at wakas ng kwento. Alam niya kung ano ang mangyayari sa bawat karakter. Ngunit sa loob ng kwentong iyon, ang mga karakter ay gumagawa ng mga desisyon na tumutugma sa kanilang personalidad at sitwasyon. Ganyan din ang Diyos, pero sa mas malalim at mas mahiwagang paraan. Ang Diyos ay hindi lamang nakakakita ng hinaharap. Siya ay nasa hinaharap. Hindi siya nakatali sa oras tulad natin. Para sa Kanya, ang nakaraan, kasalukuyan, at hinaharap ay pawang nasa harapan niya. Kaya kahit na alam niya ang lahat ng mangyayari, hindi ibig sabihin na kinokontrol niya ang bawat desisyon natin. Ito ang dahilan kung bakit sinasabi ng Biblia na ang Diyos ay may plano para sa atin, ngunit tayo rin ay may responsibilidad sa ating mga pagpili. Sa Jeremias 29:29, talata 11, sinabi ng Diyos, "Sapagkat nalalaman ko ang mga plano na aking inilaan para sa inyo, mga plano para sa kapayapaan at hindi para sa kapahamakan, upang bigyan kayo ng hinaharap at pag-asa." Ito ay nagpapakita na ang Diyos ay may plano para sa atin. Ngunit sa Galatia 6:6, talata 7, sinabi rin, "Huwag kayong padaya, ang Diyos ay hindi maaaring libakin. Sapagkat anuman ang itinanim ng tao, iyon din ang kanyang aanihin." Ito naman ay nagpapakita na tayo ay may responsibilidad sa ating mga pagpili at aksyon. Kaya sa halip na isipin na ang ating buhay ay isang script na nakasulat na, o kaya naman ay isang ganap na malayang pagpili na walang plano, mas tama ang isipin na ang ating buhay ay parang isang kwento na sinusulat ng dalawang may akda, ang Diyos at tayo. Ang Diyos ay may pangkalahatang plano at direksyon, ngunit tayo ay may tunay na papel sa pagsulat ng mga detalye ng ating buhay sa pamamagitan ng ating mga desisyon. Kung naiisip mo, kung ganoon, bakit pa ako magdarasal kung alam na ng Diyos ang mangyayari? Ang sagot ay, dahil ang panalangin ay bahagi ng paraan kung paano nakikipagtulungan ang Diyos sa atin. Hindi niya tayo ginagawang mga robot na sumusunod lamang sa isang programa. Sa halip, gusto niya tayong maging aktibong kalahok sa kanyang plano. Isipin mo si Jose sa Lumang Tipan. Ang Diyos ay may plano para sa kanya na maging pinuno sa Ehipto upang iligtas ang maraming buhay sa panahon ng taggutom. Ngunit hindi niya kinontrol ang mga desisyon ng mga kapatid ni Jose na ipagbili siya bilang alipin. Ang masasamang desisyon nila ay ginamit ng Diyos para isakatuparan ang kanyang mabuting plano. Kaya kung ikaw ay nagtataka kung ang iyong buhay ay nakasulat na, tandaan na ang Diyos ay may plano para sa iyo, ngunit ikaw ay may tunay na papel sa kung paano ito magaganap. Ang iyong mga desisyon ay mahalaga. Ang iyong panalangin ay mahalaga. Ang iyong pagsunod sa Diyos ay mahalaga. Kung gusto mong malaman pa ang tungkol sa paksa na ito, i-like ang video na ito at i-share sa iyong mga kaibigan.
Ito ay isang napakahalagang paksa na dapat pag-usapan ng mas maraming tao. Salamat sa panonood.